Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get Alam lit. mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumakain, back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, tuloy na natin. Zoning 20, Vicente versus Don Rafael. At isa rin to sa mga inaabangan kong mapanood. Dahil itong zoning event na to, yung dalawang zoning na magkasunod, ay hindi ko siya napanood ng live. At marami pa yun eh, di ba? Marami pang hindi pa na-upload. At isa to, actually yung isa kaka-upload lang kagabi, yung Joss versus Dave Denver. Isa rin yun. Actually, ayun talaga inaabangan ko. Pero gusto ko munang unahin itong Vicente versus Don Rafael. Okay, so on paper kasi guys, makikita natin parehas silang aggressive eh. 'Di ba? Gusto ko lang muna magbigay, pag-usapan muna natin yung dalawang MC bago tayo mag-proceed. Knowing both MCs, 'di ba? Nare-review na natin tong dalawang to. Parehas tropa, 'di ba? Si Don Raf hindi ko pa masyadong nakakausap personal, pero si Vicente lagi ko tong nakakausap. Personal man, chat man niya, nakakausap ko. Kaya shoutout Bis. Salute sa'yo men. Vicente versus Don Rafael. Nung nakita ko yung lineup, nung nakita ko yung poster before, 'di ba? Nung nakaraan, nung nilabas to, sabi ko, tangina, ang ganda ng bakbakan na to. No, kasi ayun nga, gaya nga sabi ko, knowing them, sa tingin ko at some point may pagkaparehas sila, 'di ba? Pero syempre, alam natin kung ano yung nilamang ni Vicente dito. Especially the multis, rhyme schemes, aggression, yung mga references na nako-convert niya sa isang solidong punchline, 'di ba? So, yun yung mga nilamang ni Vicente. Pero syempre hindi magpapahuli si Don Raf doon. Meron din siyang aggression, meron din siyang mga punto, meron din siyang mga punchline, may mga haymakers din. So, sabi ko, isang magandang match-up talaga itong Vicente versus Don Rafael. Kaya, excited ako sa magiging tapatan nila. I think, napakagandang salpukan nito sa gitna, no? Kaya, wag natin patagalin. Game, Vicente versus Don Rafael. Yeah. Ito si Don Rafael, Game. pinili mo na si Vicente. Yeah. 2 minuto dapat. Pakinggan natin unang banat, zoning 20, Vicente. Yo, bago ako magsimula, hanggang likod ba kuha? Bago ako magsimula, paagaw muna. Huli nating laban, pareho tayong lamang doon kaso sa judging nadali pa. Tanggap ko nga lang yung pagkatalo ko at dun tayo nagkaiba. Habang si Tanga, nagre-rebat pa rin sa replay gamit ang dami niya. Kaya di na parang makampante pa. Bubugbugin ko to sa harap ng camera. Para bukod sa kamukha, masabi niya, yung kataga, nagrabe ba? Kamukha mo si Barberos TV, oh. Hindi ko kilala. Tantado, oh. Pero to cut the story short, ikaw lang yung kilala kong bar verse na walang bar verse. You are fucking very whack. Di lang Bar verse na walang bar verse. Simple pero ang astig nun. Ang astig nun. tantado. Pero to cut the story short, ikaw lang yung kilala kong bar verse na walang bar verse. You are fucking very whack. Di lang yan magfe-fade tall kasi gamit kong Razor Lightning Revenant. Namimisikal to sa Razor Lightning Revenant. Dota. So si Razor na kilala ko siya kasi
siya yung, alam ko, siya yung una kong naging hero. Diba? Yun yung una kong natutunan, si Razor. Laban nila ni Blizzard. Oo, kinwelyuhan niya ron si Blizzard nung makahanap siya ng buwelo. Kaso pinagpag lang ni Blizzard tong Donruff, parang Donruff lang sa kwelyo. Pues sa akin mo i-testing, bro. Mamisikal ka legit to. Tinapat ka nga lang dun sa Blizzard na wala na init mo. Hoy kabayo, pisikalan ba gusto mo? Then that's good. Kasi pag ako nag-touch move, gusto night you're going to take the L pagkatapos kitang i-jump, dude. Nakakabog Okay. yung kalaban. Oo, hindi lang sa chest, yung tama, kaya wag nyo kung aawatin. Oo, binigyan ko ng L, DR, pinakitang malayo, paagwat natin, Tagalupa. LTR. Okay. Pinagyayabang mo kay Blizzard yung views mo sa buwelta? Kung saan ka natalo? Tingin mo magsashane ka sa labang ikaw mismo nilang paso? O tinalo yan ni Kilan itong DR Minaltrato? O tinalo ka pa ni Kilan kung kailan di siya preparado? Pasalamat ka nga, tuwan yung boto nyo sa laban na yun eh. Tingin mo Ano daw? insulto? Pasalamat ka nga, tuwan yung boto mo sa tuwan. laban na yun eh. Tingin mo insulto pa yan? Ayaw mo pa ng tuwan? Ano gusto mo? Tulfo na lang? Huwag ka na magpaliwanag! Iyakin! Gago di lahat ng bumuboses dinadaan yan sa sigaw. Di ka profesional kung sa larangang to sa karangalang kasilaw. Isa kang patunay ng mga nakakasalang na hilaw. Kaya patapong ka lang din, boy, kung wala kang bitaw. Yung ginagawa nyo sa fiesta ng San Juan, hindi na uubramin. Sana matuto ka rin. Ginawa na nilang tradisyon yung pagbabasa, mga bobo pa rin. Pero Pagbabasa pag mo, okay. reading na ng tubig, hindi nyo na makikita to. Magaling ka, bro. Sana sa susunod na fiesta sa inyo, baing kayo. Kasi kung sa inyo, basaan ang uso, pues di yan wise street. Kami sa tundo, maswar freak. Saksakan all day. Meron pang night shift, yeah. Kasi kung sa inyo, Gago. marami kayong pinapaliguan, pues sa akin mabibigo yan. Kasi sa tundo, di mo na kailangan magigibba, ikaw na mismo yung magigripuhan. Ano gusto mo ng flow? Yes, sige yun. Tawi ng tubo kasama vice grip, wala yung antics. Lahat yung tragic. Tung nagaksaya ng tubig gripuhan, I speak. Now so this rough blade, talagang tragic. Ngayon tong galing City of Saints naman ang pinapaliguan. O pinapalis ko lang. Gamit flow, itong taga-Saint, dyan naman ang aking binabautismuhan. They said the City Technical of na dito. Saints got hit. Go, then let's raise the grace. Cause when God talks, saints drop like angels on their knees. Oo, santo kung ilarawan tong fake props. Walang scripted dito. Jake Paul, tiga-tundo sa tiga-San Juan. Walang scripted, Jake watching Paul. fake loss. Welcome to the city of gods where saints fall. Okay, nga ba na round ni Vicente doon? Marami akong gusto sabihin dun sa round ni Vicente. Sige, straight to the point na tayo, guys. Straight to the point. Napanood nyo ba yung laban ni Vicente kay Da Vinci sa 1-up-6? Yung finals? Tangina, panoorin nyo yun. Panoorin nyo yun, tapos panoorin nyo to. Compare nyo kung ano yung mas malakas na Vicente. So ako, on my own opinion guys, feeling ko mas malakas yung Vicente dun sa finals ng 1-up-6, or dalawa lang yan, or check engine pa si Vicente dito. Nagpapainit kasi knowing Vicente, kaya niya magpaulan ng mga haymakers. Pero this time dito sa round 1, may mga cooldown. Lalanding yung isang punchline, tapos cooldown yung ibang punchline, hindi ganun ka lakas yung tama, tapos tatama ulit. So parang hindi ganun ka consistent yung mga punchlines ni Vicente para kay Donruff. Although andun yung multis, nakita natin, andun yung flow,
andun yung rhyme schemes, 'di ba? Hindi nawawala 'yon. Vicente 'yan eh. Yung aggression nandoon. Pero ang pinaka napansin ko lang, medyo hindi ganun ka consistent, hindi ganun ka bibigat yung mga haymakers, yung mga punchlines ni Vicente na ginamit kay Don Raff. Gets nyo? So ayun, kaya tinatanong ko sa inyo kung napanood nyo ba yung Vicente laban kay Da Vinci sa 1-6 ng FRBL. Then i-compare nyo. Kasi para sa akin, tangina solidong Vicente yung napanood ko doon. At syempre yun yung basis ko, 'di ba? And sa tingin ko hindi pa ganun ka lakas yung round 1 ni Vicente. Although perfect 'yon sa delivery, sa aggression, 'di ba? Pero yung content medyo hindi ko pa masabi na isang solidong nakapag landing siya ng isang room shaker o haymaker, 'di ba? So ayun lang. Pero nevertheless, isang malinis, isang magandang performance 'yan para kay Biz. Hindi pa rin natin pwedeng hindi pa rin natin pwedeng isawalang bahala 'yon. So solid pa rin 'yon. Okay? So Don Rafael, pakinggan natin 'to. Check natin kung kanino natin ibibigay yung round 1. So game. Yo! Sabi niya, Razor Lightning Revenant. Ang skill non plasma. Yan ang sabi ni Gago. Kung si Razor ang skill plasma, ikaw yung plasma, kamukha mo. Round 1 game. Zoning 20. Para sa akin, once in a lifetime ang pagkakataon na to. Nasa wakas ako naman na magsasabi sa kalaban na ang itim ng balat mo! Flip top game! Tanginang yan, mas dumidilim pag tinitignan mula sa gilid, oh. Kinabitan ka ba nung may privacy na tempered? Okay. Huwag ka magdidilaw, Vince. Magmumukha kang cheeseburger. Ano ba kasi pulpos mo, ha? Kopi ko black? Sa mata ng Diyos, pantay-pantay tayo, di ba? Pero sa mata ko, mas madumi ka! Ligo, usto, us-os, ayaw. Talagang-talaga ka, ha? Hindi nakakabwisit. Para kang panggilid ng motor na di pa nasi CVT cleaning. Tanganing ganyan ka. Yung pag yun lang, sa sobrang langis, feel ko nakipag-agaw ang buko pa kapag ganyan. Tapos sasabihin mo dati may freckles ka, o ano nangyari? Dumulas lang? Tanginan ko, kalalaking tao kamukha ni Aubrey. Gago. Yung itsura di mabibiro. Tignan mo pa lang yung mukha oh, halata mo may connection kay Bugito. Pero bakit Repin Tondo ka pa din? Di ba lumipat ka sa Cavite kasi uminit ka sa pagtutulak? Pero sa bagay, mahirap nga naman umasenso sa buhay pag di mo sinamahan ng illegal. Tangina ko si Saito nilagay sa palaman nilagay sa nido, ikaw pinalaman mo sa pandesal. Pandeshabuan puta. Grabe ka, Vince. Nang dahil sa pandeshal, nagkakaroon ka ng breads. Pag nagtutulak ka tuwing undas, sinahalo mo sa mga kandilang natutuyo, di ba? Ang talino mo, Repa. Pag nagtutulak naman tuwing mahal na araw, nasa bulsa niya lang, oh. Habang nagpepenitensya. pero alam nyo ba, may grupo yan sila nila Sight tsaka nila Slack. VIPs, mga pare. VIPs ang puta. Mas mukha kang bouncer. Takina, VIPs sa likod dumadaan di sa front gate. Ulul! Gumising sa panaginip. Itong feeling VIP, palalakarin ko sa red carpet gamit yung mismong dugo niya na si Sirit. Sa pila, bawal sumingit. Kahit tignan mo, dala nilang tickets. Pantay-pantay tayo lahat dito ngayon. Putang ina mo, walang VIP treatment. Pero sige, VIPs. Bakit di natin ito simulan sa amo mo na mukhang pusang mabait? Na kapag nadinig mo yung boses ay nawawala yung angas kahit siya pa'y galit na galit. Pero teka lang saglit, bala ko ay maitim, 3 makakatikim sa kay pangangalabit. Babala na babahan ng mga bala pababa na pababa hanggang sa mga paanan yung magdikit. Kahit isang buhay, siya payaking kakanain. Babalagbag yung ugaling papakita. Tapos si Slack yung ulo ang liit, pero ang lapad ng bababalikat. Kung gusto mo sila pag nagulalika para tuluyang buhay mo masira. Dahil kung papalagi tatanggap ng mga balang babakat sa katawan at malamang iyon na din ang dahilan ng hindi mo pagdilat kasi kung sa pangarap skill kakain ng alikabok sa akin tsaka tong si Sight tsaka tong si Slackwon matik naman nahihingalin pag ako nabukas sa mga pare yung tatlo sa akin madadali this VIPs will DIE dahil nagbaba baril ng isang outsider. Yes yung eskema doon
muka! Oo, bala sa mga mukha nyo na ang papangit! Wala akong pake kahit may magalit! Inenumerate ko lang kayong 3 kaso bullet points yung gamit! Yan yung hindi ko inaasahan sa... Enumerate bullet points ang gamit. Yeah. Oo, bala sa mga mukha nyo na ang papangit! Wala akong pake kahit may magalit! Inenumerate ko lang kayong 3 kaso bullet points yung gamit! Yan yung hindi ko inaasahan sa akin! Tulad na lang ng pagiging champion mo na di ko na inaanggel. Alam mo ba kung bakit? Kasi kung champion ka talaga, putang ina ka, patunayan mo na lang sa amin. Ano ang banat? Pahinga natin. Tangina, humirap. Okay, humirap siya kasi dapat Vicente na all the way round 1 Vicente na dapat ang para sa akin. Kaso dumikit eh. Ang ganda ng flow. Ang ganda ng flow ni Don Raff. Okay. Bago pa dumating yung flow, sabi ko dun pa lang sa umpisa ni Don Rafael dun sa rebuttals, hindi na masyadong kumonekta. Tapos pagdating niya dun sa start ng sulat niya, basta ineffective si Don Rafael doon. Tapos may mga stutter pa siya na sa early part ng round 1. Tapos matamlay, men. Real shit. Hindi niya nakuha yung pinaka peak ng performance niya dun sa first half. Hindi niya nakuha yung momentum, and in short, hindi niya nakuha yung momentum. Pero habang nagpe-perform si Don Raff na hindi pa niya nakukuha yung momentum niya, sabi ko, Vicente na to all the way. Pero nung dumating yung angulo ni Don Rafael about dun sa VIPs, yung tinira niya si Sight, si Slack, tapos yung nag-flow siya, dumikit Feeling ko yung second half, yung flow niya, yun yung pinaka nagdala sa round 1 niya. So, medyo humirap para sa akin mag-decide kung kanino ko siya ibibigay. It's either itatabla ko ba siya or ibibigay itatabla ko ba siya or ibibigay ko kay Vicente. So, nagkaroon bigla ng choice. Nagkaroon bigla ng choices kasi all in all the way Vicente na sana Kaso biglang nagpakita ng rap skills si Don Rafael at yung level of difficulty nun mataas talaga kasi hindi naman madadali yung mga in-spit na lines ni Don Rafael doon. So yung level of difficulty A+ yun para sa akin. So mahirap. It's either titignan mo siya sa flow or sa overall. So pero sige, bigay natin kay Vicente yung round 1 sa score na 9-8. To be honest, 9-7 dapat to in favor of Vicente. So hindi ko muna bibigyan ng perfect 10 si Vicente dito. Sabi ko nga mas malakas yung Vicente na nag-perform sa finals against Da Vinci kaysa dito para sa akin. So 9 points muna. Kay Don Rafael naman, supposedly malayo na talaga yung gap ng round 1 nila, pero dahil sa flow niya, feeling ko humabol yung buong round 1 niya sa performance ni Vicente. And ayun, 9-8 in favor of Vicente. Ano yung mga keys na nakita ko bakit ko binigay kay Vicente. Sabi ko nga sa inyo, overall malakas pa rin naman yung round 1 ni Vicente. Hindi ko lang ma-feel hindi ko lang marinig yung mga haymakers, yung mga room shakers niya na ginagawa sa mga past battles. Medyo nagkukulang, feeling ko kulang. So pero binigay ko pa rin kay Vicente yung round 1 dahil mas consistent, mas malinis. Kahit pa paano may mga magagandang setup na nagpe-pay off. Kaso nga lang inconsistent sa room shakers or sa haymakers Pero para sa akin, ibibigay ko 'yon kay Vicente sa konting-konting mga gahibla lang. 'Di ba? Slow start kasi si Don Rafael Siguro kung hindi siya naging slow start doon, siguro kung nakuha niya kaagad yung momentum niya sa first half, baka itabla ko to ng no doubt Pero ayun, yung second half ni Don Rafael yung pinaka nagdala. And kay Vicente naman, all throughout from start to finish, andun yung isang pulidong performance. Okay? Round 2, round 1 9-8 Vicente, round 2 tayo. Yo!
Flip top game! Isa pa, flip top game! Nag-flow pa! Tangina, yung tira mo ang panghitol. VIP sa likod dumadaan. Tangina mo, hindi ako nagsabi nun. Same site yun, oh. Game! Ay! Napanood ko yung DPD nila sa pulo. Tambalan ng mga beking matabel. Ba't manunulat pa kinampi mo? Halatang tong MC mapapel. Sa pulo na nga ginanap kayo pa tong nagrogi tanginang yan. Sobrang boring naging laban. Sa loob pa mismo ng tahanan, binadibag yung Robin at si Batman. Angas! Panaylaitan ng palitan ng dalawa. Pero yung chemistry talaga, yung nabalitang nagdala. Mukha daw kayong nagsasalitang na tanga. Kagrupo nito, si Laxartis. Oh. Oo, sila yung magtatandem ng mga weirdo sa daan. Panay sambit ng parating pa lang sila. Ang tanong, sinong nag-abang? Saan nyo napulot yung salitang parating pa lang? Paano naging bagong meta yan? Kung sila... Tangina sila sa artist, no? Nagtrending yung line niya, no? Na parating pa lang kami. Doon pa lang kasi after niya kasi ma-spit yon, nirebat na yon agad ni Class G, no? Parating pa lang kami. Ay, nag-joke ka nga, parang ganun. Tapos ayun, wala na, hindi na siya nakabalal sa flip top. So, hanggang ngayon, nagagamit yung salitang yon o yung linyang yon kapag taga-pulo yung yung kalaban, eh. Diba? At least, diba, may tumatak agad na linya si Laxartis. Ang tanong, sinong nag-abang? Saan nyo napulot yung salitang parating pa lang? Paano naging bagong meta yan? Kung sila-silang parating pa lang, parating talo din naman. Rafael ng Ninja Turtles, mas bawal sa akin ang mabagal at palaging weak, sir. Pag may di sinunod, matitikman nyo yung rat, parang ako si Master Splinter. Kasi di ko na kailangan makipagpawikan sa mga gantong tulongges pagkat alam nyong di uubra sa Pawikan. pangalan kong pagong ang boses. Ngayon binigyan mo ako ng Michelle, gasoline. Okay, reference niya Teenage Mutant Ninja Turtles. 'Di ba? Rafael, Shell, Pagong. Ano pa yung mga reference ni Vicente doon? 'Di ba? So, Ninja Turtles yung reference. Na yan sa akin. Ganito mag-bars, Raf. Tandaan yung Mario keeps jumping on Shell para makuha niya yung one-up. Agresibo ka pa talaga? Pues testingin mo, ako kaaway mo. Aabutin mo nila mga latay, bro. Kasi kung pagong ka man o feeling doon, kaya pa rin kitang pagsasasapukin sa loob ng bahay nyo. Talagang body bag, chong. Magsilbing warning yan doon. Dito gawaing pambata. Don't try this at home. Kasi sa FRBL at Pulo, doon siya dati namamalagi. Nung mahasa yung talim, hindi na siya lumalagari. Bigo kang magkampiyon sa attitude mong tila di mawari. Lumaki na nga yung ulo, di man lamang makasagi. At hanggang doon na lamang sa pangalan tong wala pang titulo at pag-aari. Kung gusto mong maging kampiyon, unahin mo sa puso at ugali. Dahil ang tunay na inaangat yung nagpapakumbaba lamang palagi. Binaba yung FRBL, pagkat sanay ang bisa masukal na bahagi. At kita niyong kung kailan pa ako bumaba, tsaka pa nga ako naging hari. Oo, nakuha ko yung one-up dahil sa respeto sa baba. Ang ibig kong sabihin, hindi naman sigurong masamang lumingon sa kung saan ka nagsimula. Kaya kung kala mo na kaya mo na nga ako, baka nahihibang ka na. Nakakalimot ka atang sa flip-top ka na lang nakafocus nasisilat ka pa. From dusk till dawn, ganyan ka nakahina mag-rap. Kahit mababa pa lang ang lipadaki ng tatagpasin ng pakpak. Pagkat gapik at lagpak sa bagong hari ng one-up. Bigay nyo man yung W sa down pa rin. Down. Yeah! Diba? Ito na yung sinasabi ko sa inyo. Ito na yung sinasabi ko sa inyo na nakakapanibago yung round 1 ni Vicente. Kasi syempre ako, isa ako sa mga nakasubaybay rin kay Vicente at alam ko kung paano talaga itong magsulat itong taong to. Kaya nakakapanibago yung round 1 niya na ganun lang. Tapos itong round 2, nakita niyo naman. 'Di ba? Ninja Turtles reference, Super Mario reference, yung one up, kung
hindi masama lumingon sa pinanggalingan. Yung mga tumatak ha, sabihin ko yung mga tumatak. Yung Don, W, down pa rin. Ang tangin, lupit nun. Ang lupit nun kasi ang dami ko ng battle na review. Wala akong narinig na ganun, no? Na Don tapos kahit bigyan ng W, down pa rin ang bagsak. Creative lang nun para sa akin. Tapos, yung aggression, mas effective, mas tumatatak, mas direkta. Ito na yung hinahanap ko. Ito na yung sinasabi ko sa inyo na Vicente na ina-expect ko. Doon sa round 1 kasi hindi yun yung ina-expect kong Vicente. Kaya medyo matamlay yung dating nun sa akin. Kaso pagdating sa round 2, ayun na. Isang malinis na performance pa rin, andun pa rin yung multis, andun pa rin yung aggression, andun pa rin yung linis ng delivery, ng performance, yung ang sarap sa tenga mag-perform ni Vicente kasi wala siyang dull moments, wala siyang mahinang deliberation, andun agad pantay-pantay, aggressiveness niya nandun 'di ba? So para sa akin mas gusto ko yung mga na-deliver na punchlines, haymakers, references ni Vicente dito sa round 2 at sa tingin ko ito na yung sinasabi ko sa inyo yung ina-expect kong Vicente. Okay? So kabang-abang yung round 3 ni Bis, pero bago yon round 2 muna ni Donra. Pakinggan natin. Rick, nasa labas ba yung mga gunner mo? 50 meters away Hindi, joke lang. 2-4-2 daw sa pulo. Yun ang kanyang na-highlight. Pinupuna pa yung kakampi kong si Batman, ikaw nga yung mukhang Dark Knight. Okay. Pero hindi, sa motto sabi niya kay Philos, solid yung bato sa forehead na parang Mount Rushmore. Rushmore? Simpleng pronunciation, mali-mali pa ang gago. Vince, hindi po rikit sinabing rush, more, mamadaliin mo lalo. Takinan to. Okay. Pero, speaking of Philos, si Philos at Kilan, kinausap niya before battle na walang damayan, pero para manalo, yung girlfriend ng dalawa, binanggit niya. Ganyan siya. Para lang he'll do whatever it takes para lang maging GOAT kahit magpaka-black sheep pa. Takinan tinakaidor mo si Philos. Basic lang kay Tenshin Han, putulin yung pagkakaibigan nyo. Tapos pati si Kilan, tinraidor mo. Kahit hindi ikaw si Kuya Kebs, kakat ka nun. Para sa panalo, talo-talo na? Galawang wak? Sabi mo kanina, pag taga-Tondo sa tagiliran lang, ba't ikaw sa likod nananaksak? Vince, gets namin na yung gigil at dedikasyon mo sa battle nananatili na buhay. Pero kahit gaano kalakas yung apoy na yan, huwag mong gagamitin pansunog ng tulay. Okay. Tapos yung sisigaw mo pa na hinubog ka. Sasabi mo, ikaw pa yung hinubog ni Smaglas? Sinigaw mo pa sa battle? Mukhang pag-usapang lalaki, dapat hindi ka kasali. Pero, kung papansinin nyo, tuwing live sila ni Shaboy, papansin pag si Salome Salvi ay nasa venue. Gago. Tangina nyo, yung mga tinitigasan lang kay Salome, yung may mga mami issues. Tanginang fetish yan. Parang babaeng rap yan. Gago. DPS ka na, sim ka pa kay Salome, nangongolekta ka ng kapansanan. Tanginan to, naturingan Tagaluson pero DDS. Putangina, lame din. Sipin mo, tatay mo, karton, sino ka si Sergey Bin? Gago. Gago ka dun. Gago ka dun, rap. Puking ina mo. Okay, alam ko yun kasi before, siguro mga 2 years ago. Ano ba ngayon? 2020. Mga 2 years ago, mga 2024. Nanonood ako doon Kaya kila Allen, kila Gavin, kila Allen, kay Chip Allen, 'di ba? Tapos Sir Gavin. Tapos yung bunso nila, nakalimutan ko anong pangalan. Nanonood ako sa kanila. Kila Kalo, 'di ba? Sila Kalo 'yon. Nanonood ako sa kanila. Alam ko rin yung about dun sa tatay karton. Gago to. Hindi ko na-explain dito, guys. Di na. Naturingan Tagaluson pero DDS. Putangina, lame din.
Sipin mo, tatay mo, karton, sino ka si Sergey Bin? Tamo, natawa rin niya. Pero- Sa mga nakagets, yung mga nakagets natawa. Karton, sino ka si Sergey Sira Bin? ulo. Pero ang kulit lang. Pero ang kulit lang, no? Nung nagkasakit, imbis sa ICU, nirekta sa ICC yung tatay mo. Gagay sisi. Digong Duterte, ang kauna-unahang mayor na OFW. Sira ulo talaga. Nagrally ka nung September 21, pero iba gimmick mo. Lahat kami ang sigaw laban sa korupsyon, tas ikaw bring him home? Pero hindi, DDS din ako eh. Pero alam kong hindi ako itatakwil ng community natin, dude. Kasi yung pagiging DDS ko, hindi toxic. Tamang suporta lang sa Family Feud. Pero alam nyo ba, may business din na grills tong si Gago. Tinulayan niya lang ng dilaw para hindi halatang balat ng Choco Malos. Kita naman kung gaano katulig, 3 piso sa bibig. Tangina, mababang quality. Hindi yan gold-plated porket ginamitan mo ng Star Margarine. Kakabitan ka niya ng grills kahit walang sipisipilyo. Maduming ngipin, tas grills. Wiz Khalifa, black and yellow. Yung simpleng tubig pag nagiging lemonade kapag ikaw yung iinom. Sa sobrang dilaw ng bibig mo para mong chinupa si Bart Simpsons. Hindi ko kilala yan. Gago, imbis na grills, dapat mouthpiece para kahit papano protected to. Kasi ito'y may dana kay may weather, makikita mo May sa dana. yung ngipin mo sa necklace ko. Pero Okay. tama na sa ngipin. May weather sa kay Maidana. Actually, official ba yun, guys? Alam ko yun. Yung doon sa suntok ni Maidana na natanggalan ng ngipin si Dawa daw. Natanggalan daw ng ngipin si Mayweather. Although sa replay kita naman. Pero hindi ko alam kung paniniwalaan ko yun di ba? Tapos ayun, ginawang pendant ni Maidana. Kasi may round trip pa yung ngipin mo sa necklace ko. Pero tama na sa ngipin. Kasi may round trip pa. At marami pang angle para makatay siya. Tsaka alam ko din na hindi ko na kailangan pang habaan yung tit para lang i-flatline ka. Saan? Okay, yung round 2, bigay ko ng malinaw kay Vicente. 10-8 in favor of Vicente. So, ano lang, mabilisan na lang. Yung round 2 ni Don Raff, sa tingin ko, same doon sa pinakita niya doon sa round 1. Same approach, same content, same context. Siguro ang napansin ko lang dito, may halo ng jokes tong round 2 ni Don Rafael. At para sa akin, effective naman yung mga jokes na yun. 'Di ba? Yung Tatay Mo Harton, Sergey Bin, 'di ba? Pero yun, basta yun yung pinakatumatak sa akin. Pero nevertheless, isang magandang 1 and 2 yung pinakita ni Don Rafael. Magkaiba man ng context, magkaiba man ng sulat. Yung round 1 nag-fall sa mga punto, mga references. Yung sa round 2 naman ni Don Rafael, same, 'di ba? Still the same but may konting komedya na. Pero para sa akin 1 and 2 ni Don Raff almost, alam mo 'yon, magkapantay lang Unlike kay Vicente sa round 2, umangat. Mas effective na, mas direkta, mas maganda yung mga references. Makikita mo, mararamdaman mo yung mga punchline na binibitawan ni Vicente para kay Don Rafael. At yun lang. Since nakita natin yung 1 and 2, yung difference ng 1 and 2, malalaman din kaagad natin kung ano at sino yung lumamang talaga dito ng malayo. So sa round 1, dikit dahil sa ginawa ni Don Rafael na flow sa second half, 'di ba? Pero binigay ko pa rin kay Vicente yon dahil mas consistent siya, 'di ba? Sa round 1 to 2, unlike kay Don Rafael, from first half to second half, unlike kay Don Rafael na matamlay talaga yung first half niya, second half lang yung umarangkada. Then pagdating sa round 2, same approach yung kay Don Rafael. May nawala yung flow pero napalitan ng komedya. So para sa akin the same. Kay Vicente naman mas lumakas. Andun yung masasabi kong complete package na yun nandun. Mas effective, mas direkta, mas tumatatak, mas madiin. Okay? Yun lang. 10-8 in favor of
10-8 in favor of Vicente. So that's 19 to 16, up by 3 points. Round 3. Diba? Kita nyo? Round 1 and round 2, walang linyang bumakat. Tangina nung ginamit niya yung business ko na grills, dun lang mang may kumagat. Round 3 game. Yeah. Sa mga di pa nakakanood, dinamay nito si Righteous One tila sa gulay na pa-beef. Nakakaumay to. Halatang mas maganda pa yung katayuan niya kaysa sa buhay mo. Tinalo ka ni Kilan. Yun ang karmang kalakip. Kasi paanong tatagos sa kanyang linya kung lumpo kanyang napiling magtawid? Hindi na umuubra yung pandadamay, no? Tila na ubos na ang swerte. At oo, walang E sa PWD kasi hindi yan Diba pwede. pwede? Amatos! Ano ka ba, Marites? Nasa dabayan at imbento nakasiste? Pues yung punches ko sa chest talagang dama na matindi. Kasi pang weak lang yung ganun, pre. Di mo ko mauonsi. Tsaka bakit ko naman kakatakutan yung Don? Di ka naman Don G. Anong akala niya, astig? Gago, di tumatama kanyang spit. Naturingan kang si DR pero wala kang marksmanship. Kasi pang weak ang iyong strategy. Yung kanyang spit ay pang normality. Tsaka di rin pwedeng sabihin si DR King. Kasi bukod sa cheap, talagang low quality. Hindi rin pwedeng sabihing si DR King. Nasilip niya pa yun? Nasilip pa ni Vicente yun? Long time ago na yung CDR King. Yung iba nga hindi na naabutan yun eh. Feeling ko nga yung mga pamangkin ko hindi na alam yung CDR King eh. Diba? Hindi na nila alam yun. Tapos mabibring up ni Vicente dito. Sa mga bagong fan ng Flip Top, baka maguluhan kayo dun sa reference na yon. Yung CDR King po ay isang establishment na andun lahat. Flash drive, mouse, keyboard, minsan nga may electric pan pa doon, charger, lahat nandun. Para siyang convenience store na mga gamit. So, ganon yung CDR King. Battery, nandoon. Speaker. Ano pa mga nabili ko doon before? Flash drive lang binibili ko doon before eh. Charger, cord, headset, mga earphone, ganon. Sabihin CDR King. Kasi bukod sa cheap, talagang low quality. Panay banggit ng pangalan, parang tamad ng mag-isip. Kung sa pangalang di ako pupuntos, baka di lang to makaidlip. Sa kaliwa, manginginig. Dito sa kanan ko, kapipikit. Anong pakiramdam niya yung suntok naman ang dahilan ng iyong bukang bibig? Maangas ka ba talaga sa delivery? O baka bogus yan? Isa kang agresibong tanga, parang bagong ombudsman. Hari daw siya ng presensya. Sa sarili niya pa mismo iginawad. Pues kung hari ka ng presensya na, wala akong patawad. Presensya na. Kaya simulan na, bago pa matapos kung akala mo nga Patay. kabaran ako, hindi. Mananalo ba to sa akin? Nasagot ko hindi. Persahan pagkabante parang alay binte. Babalik sa pulong pinanggalingan ng mga pukin ng ina. Habang panalo ko wayakin beat belt. Kung usapan speed rap, do wala katindi. Hindi nga makapasig yung dalamong tindig. Pinakita mga para ko, dalaki sip-sip. Habang kayo ng kasama mo kay Shara sip-sip. Mga ratatatata, tat mo. Sa pinipiliti ba to? Oo, malamalas ma. Tang ines maglas, no? Hindi nga makapasig yung dalamong tindig. Pinakita mga para ko, dalaki sip-sip. Habang kayo ng kasama mo kay Shara sip-sip. Mga ratatatata, tat mo. Sa pinipiliti ba to? Oo, malamalas mag ang swag at rap ko. Di ko pinipiliti lahok. Malagi mga abuti ng kalaban ko. Si puti para mga ko si puti. Kaya ka sa kupig. Kaya bilisan mo rap. Sige lang rap. Takbo. Kining-kining-kining mo. Yeah! Smaglas eh, no? Mga dok sa grupo nyo, pinagmukha akong patient. Kasi itong huling maniningil ang iuhulog ko bilang full payment. Kasi di lang to basta entertainment. Sukatan to ng wavelength. Di tanggap ang invento, dapat tunay ka sa iyong statement. We're not on the same debt. For now, Don, you have to face death. Kamukha mo si Barbero TV, pero karir mo yung magiging faded. Sumali ka lang ng battle rap kasi puno ka ng hatred. Ako, habang binabattle rap, kita niyong buo aking presence. Itong aso ng mantra, iiwanan kong wasted. Kaya anong Don? Baka dog, just sit down and fucking play dead. Play dead. Sasapukin ko sa muka hanggang sa sarado gang itong pusi naman manghiram ng muka sa aso. Gawin mong DP yung DR. Di ka na makikilala gago at kahit magkapaw patong Don, sa akin wala yung kaso.
Paparanas takip silim kung pasikat kang masyado. Di lang pangalan kakalag ka rin, pati buo mong pagkatao tatadyakan. Paulit-ulit yun ang sakto na senaryo. Anong pakiramdam ngayon na doon naman yung minamaltrato? Hindi pa kontento after flood, samantalang iniwan ka na doon. Nagwawala sa battle rap kaya tong bis naging kampyon. Yanig at may kasamang aftershock, ramdam na sa ibang nayon. Itong halimaw sa underground bus, ngayon sabik na sa ahon. Kasi sa kahit anumang sitwasyon doon, di ka na mangingibabaw. At oo, pangalan mo lang yung may doon, pero di ka nasisikatan ng araw. Tapos ko na Don, palambutin Don, kong okay. Don Raf. Tapos na akong magpakulo at pinakitang kaya kong kunin yung panalo nang di ko ginagamit yung issue ng motos at pulo. Yeah! Ayun ang magandang ender. 'Di ba? Kaya ko manalo nang hindi hindi inaanggulo yung motos at pulo. Gamit yung issue ng motos at pulo. Yeah. Ganda nun. Gusto kong bigyan ng palakpak si si Vicente doon sa na yon, sa linya na yon. Na lang, nagustuhan ko lang. Ang sweet lang ng pagka-deliver niya doon. 'Di ba? Pinatunayan ni Vicente na walang anggulo sa motos at pulo. Gawin natin 'to ng labas yung mga pinanggalingan nating liga. Ganon, 'di ba? Tangina, ano pa ba tayo doon? Magko-komento pa ba tayo doon? Ang linis nung flow, no? Tapos sabi ko, malais maglas. Tapos, nasabi niya na, kasama sa kasama sa sulat niya na malais mag. Tapos yung kinanginangina mo, 'di ba? Puto, maano yun eh. Signature yun ni Smug eh. 'Di ba? Tangina, ang lupit nun. In-enjoy ko na lang eh. Guys, sorry. Pero hindi na natin gagawing pastil yung round 3 ni Vicente. So, di natin masyadong hihimayin yon. In-enjoy ko na lang talaga siya. Pinakinggan ko siya, parang nakikinig ako ng radyo eh. 'Di ba? Ganun ka smooth yung flow ni Vicente. 'Di ba? Props. Hindi ko nahihimayin yun, guys. Round 3 ni Don Rafael. Pakinggan natin. Tanginan to, pinagtatanggol pa si Righteous One itong Judas. Paano ko sabihin ko sa yung Righteous One versus si Stephen Hawking yung hula ko sa secret battle bukas? Pero, round 3 game. Game. With the 55th pick in the 2024 NBA draft, the Los Angeles Lakers select Bronny James. Tumatawa ka? Bronny naman, oh. Pakiramdaman yung aura niya. Ay, aura. Okay. Pero alam ko, Bronny, nasa kada sabi ng aura, nasasaktan ka na at sa ibang lahi pa nilang binabato. Kaya huwag kang mag-alala. Intindi kita, anak. Ako bahala sa'yo. Hindi to na papa mo. Gago. Ikaw, ha? Di ba tayo paano kaliwa? Yan. Dapat pinabayaan na lang kita sa G-League. Gago. Hagis buko ka tumira. Sipin nyo na lang, mas marami pa yung namamatay na butike kaysa sa mismong score niya. Tangina, baka nga pag nilabang kita sa mga Bisaya, puta, mapilayan ka kaagad. Pero at least di ka na makatatawagan ng traveling kasi di ka talaga makakalakad. Lalo na yung ganyang balat mo, parang puno ng saging. Naku, yayariin ka ng mga bay. Pag doon ka lumaro, nak, sure ka sa critical 5. Pag sinabi ko kasing sumalaksak ka sa kanan, huwag ka nangangaliwa. Focus muna. Ang tinuturo ko sa'yo, hook shot. Ang gusto mo matutunan, hook up. Tapos sasabihin mo, dapat mas ipasok ka pa kaysa kay Kuya Luka mo. Huwag kang feeling heavy. Kung di lang kita anak, baka tinrade ka na nila sa jersey ni Stephen Curry.
Binilang kita ng NBA 2K para sa bahay ka maglaro kahit anong oras. Pag nasa bench ka, tama na yung 10 palakpak, 12 appear, 13 na sigaw. At least, di ba? Triple donut. Pero pag ako nawala sa team, didilim yung mundo nyo, no doubt. Mawawala yung liwanag kapag itong si Lebron out. Lebron out. Okay. Okay na, sarcastic yung tawa. Corny ba? Pero okay lang, Lebron nga eh. Asahan nyo na lang na may flop talaga. Yeah. Pero ayun si Don Raff na kalaban, tara walang sawang dakdakan, Vince. Carter man yung apelido mo, ako yung magbibigay ng injuries na sisira sa karir. Kahit magkaroon tayo ng rivalry, sisiguraduhin kong patay ang Beast. Dahil kung ito yung Beast mala Brock Lesnar, manunuot lahat ng Brock suntok ni Lesnar. Tribal Chief. Okay. Tapos mahilig ka pa mag-aya ng square? Sige. Teka lang pare. Hindi kita kaya sapakin, pero kaya kitang sagasaan ng L300 namin. Alam mo ni boss, gago. Legit boss, diba? Schedule sa Dumlaw, lahat sila nakamotor, ako lang may dalang truck. Gago, legit, pre. Kaya sumubok ka, par. Pag binangga kita at gamit yun na din ipandadala ko sa'yo sa ospital. Kaya sa akin, tangina ka, wag kang gangster. Sa mata ko, isa ka lang nigang motherfucker. Malayo agwat natin, parang Alden, Badger, Mike Swift, tapos Marshall Matters. Hindi ko iindahin niya ang binato mo para luni kay Badang na may bottled water. 3 rounds lang sinalbahe, nagbuka kang pokpok sa Malate. Ironic na Don Raff yung pangalan, pero binalagbag ka na swabe. Binaliktad ko yung expectation ng marami, hanggang maramdaman din ng judges na hindi mo na-deserve ng boto. Mga liman, mas bagay na yung mga 5 boto sa akin. Pero boss, bugbog ba? O, di ba? Kahit papaano, agree si Boss Arik na 3 rounds kitang pinatay. Kaya shoutout ABS, hindi buong flip top, si Vicente lang yung kailangan yung i-revive. Zoning 20. Okay. I just enjoyed the battle na lang. Para sa akin 1 and 2 kasi nakuha ni Vicente yon, and even makuha ni Don Rafael yung round 3, sa tingin ko hindi pa rin naabot kasi nakapagpondo na talaga si Vicente ng malaking kalamangan sa first 2 rounds eh. Pero regardless, gusto ko lang sabihin na props dun sa creativity ni Don Rafael dun sa Lebron tsaka Bronny James, 'di ba? Yung Bronny James aura, tas Lebron out. Okay naman, pero sa tingin ko naging kumbaga hindi siya totally nasiksik. 'Di ba? Or kung nasiksik man, hindi buo yung yung quality ng play na yon. Gets nyo? Kasi parang magiging mas effective yon kung na-set-upan ng mas maayos na linya. 'Di ba? Sa tingin ko lang naman. Tsaka bitin 'di ba? Bitin sa mga setups, bitin sa mga punchlines. Maganda yung creativity Nakita ko naman yung creativity ni Don Rafael doon. Maganda naman kahit papaano. Pero doon nagkukulang sa mga setups. Medyo nakukulangan ako kasi feeling ko kung na-set up pa ng mas maayos yon, kung nabigyan ng mas time para mas ma-construct na maayos yung ganong punto or ganong play, tingin ko mas magiging malakas yun Yun lang naman. So, ayun. 10-8 pa rin in favor of Vicente sa round 3. So, that's 29 points versus 24 ni Don Rafael. So, that's all 3 rounds for Vicente para sa akin. Pero props kay Don Rafael. Zoning 20, Don Rafael versus Vicente. Mag-iayos 1 beses para sa kanilang pareho. Solid yung laban na yun. Boto ng hurado, 5-0. Mag-iayos tayo lahat para kay Vicente. Yeah. So, yan. 5-0 Vicente. Sa tingin ko, klaro naman yun at one-sided naman yun. Hindi siya ganun ka-debatable. Siguro pinakadikit yung round 1, pero 2 and 3 kinaya na siya ni Vicente doon. Yun lang. Thank you, boss.
Wait lang, shoutout lang kay Papa Berg, Serena Success Club rin, Silangan Official, LA Cuts and Braids, Mr. Chong Hair, syempre Reggie, so dalawa. Ayun, malaking karangalan. Maraming salamat palagi. Flip top, mabuhay. Ayun, malaking karangalan na mapanood ng live si LeBron James. Pero yun, Vicente versus Don Rafael. Konting behind the scene context lang, no. Ang sinundan nila medyo patay na battle, kaya ang galing lang na nabuhay nila yung crowd props sa kanilang dalawa. Pero yun, on paper, sa sulat, hindi naman sila nagkakalayo. Pero judge ko na lang ng overall. Yeah. Performance, presensya, aggression, diction, no? Vicente. Lamang na lamang para sa akin si Vicente. Ang sarap niya pakinggan at Yung hindi ko nga eh. akalain na gagamit. Diba? Ang sarap niya pakinggan. Sabi ko nga sa inyo eh. Sarap niya pakinggan ni Vicente. Parang radyo eh. Lalo na flow. Hindi ko yung salita na to sa pag-judge ko. May swag si Vicente, ang galing. Ayun, kaya Vicente all 3 rounds. Yun, Vicente, tsaka kay Don Oh, Rafael. J. King. Binigay ko boto kay Vicente. Para sa akin, mas lumamang si Vicente doon. Unang-una, lahat nagawa niya. Samantalang yung kay Don Rafael naman, effective din yung mga jokes niya. Pero kung babasihan yung bigat ng binanat, para sa akin kay Vicente. Yo, Tyke, binigay ko yung boto Tyke. kay Vicente, 2-1. Para sa akin, yung round 1, malinis na malinis, Vicente talaga yon. Yung round 2, medyo nakuha Dikit. ni Don Rafael. At sa round 3, yun yung naging basihan ko. Magaling si Don Rafael, pero maraming nasasayang kasi na linya. At laging yung panghuli yon. Doon siya dumidiin so nabibitin. Pero kung ina-adjust niya pa sana yon na buong ganon, makukuha niya sana ng solid. Kaya yung round 3 yon, nakuha ni Vicente para sa akin. 2-1 para kay Vicente. Garidel Candelabra. Binoto ko si Vicente. Pareho silang skill set. Pero siguro mas malinis yung pagkalatag ni Vicente kasi pareho naman silang nag-speed drop, pareho silang nag-jokes, pero mas intensity wise, tapos arrangement, tapos sa linis, Vicente. Yung overall ko na lang, para sa akin si Vicente mas may momentum, may momentum. Kaya silang nag-speed drop, para sa akin mas malinis yung sa kanya. Ayun. So ayun, 'di ba? Agree din ang mga live judges natin na overall na lang talaga ang pinaka judgment nila kasi almost the same nga gaya nga ng sinabi ko sa inyo bago tayo mag-start. On paper, makikita natin na halos pares talaga sila ng estilo eh, 'di ba? So ayun. At yung mga key points din nila for judging this as a whole, yung aggression din, mga multis din, delivery, 'di ba? Yun at ayun din yung sinasabi ko dito eh. So ayun lang, I think hindi na nating papahabain pa. And that's it. Ngayon, isa pa tayo. Umaga pa naman, 11 pa lang naman. Umpisa na natin yung Joss vs Dave Denver. Okay? So, kita-kits tayo doon. And syempre, congrats kay Beast. Bawi na lang, Don Raf. At, yun, Joss versus Dave Denver right after this. Kita-kits tayo doon, mga kumag. Peace out.